Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Before anything else, please don't forget na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. And please don't forget to click the notification bell para parati kayong updated sa ating newly uploaded video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, huwag niyo pong kalilimutan pindutin o mag-comment sa ating comment section. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Sally, 32 years old. Single mother na naninirahan sa isang simpleng apartment malapit sa eskwelahan na pinapasukan ng anak kong grade 7. Kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 6 na buwan na rin kaming naninirahan sa apartment na ito. Kung kaya naman kahit papaano, ay nagawa ko na nga makuha ang tiwala ng may-ari. Nasa second floor ang kwarto naming dalawa ng anak ko. Habang nasa baba naman, naninirahan ang mag-asawa. Malawak at talaga namang masasabi kong komportable ako sa setup na meron kami ngayon. Sabihin mang medyo may kamahalan ng renta, ay kinakaya ko pa rin itong itawid. May mga panahong nahuhuli ako ng ilang linggo sa pagbabayad. Lalo na nga at hinahati ko lamang ang aking sarili at oras sa pagiging isang freelance at full-time mom. Mabuti na lamang at parang nagsilbi ko na rin pangalawang magulang ang may-ari ng apartment, kaya't naiintindihan nila ang hirap na nararanasan ko. Lalo na nga ang kagustuhan kong maitawid ang araw-araw na pangangailangan ng aking anak. Dahil na nga rin nasa bahay lamang ang trabaho ko, ay paulit-ulit lamang ang routine ko sa araw-araw. Minsan pa nga ay tinatamad akong magluto, dala na nga rin ang pagod sa pabago-bago kong workload, kaya't nagpapadeliver na lamang ako ng mga pagkain. Ngayong araw, pakiramdam ko ay sinisipag akong magluto ng beef steak. Pero siya namang ayaw makisama ng gripo namin. Pasensya na, Sally. Kanina ko pa tinatawagan ang mag-aayos ng gripo, pero hindi naman niya sinasagot ang tawag ko, sabi ni Tia Maddie, habang hawak ang cellphone nito. Inaamin kong kanina pa nga ako naiinip, pero hindi ko iyon pinahalata sa kanya at baka mas lalo lamang itong ma-frustrate sa mga nangyayari. 10:00 pa nga lang naman ng umaga, kung kaya naman ay may oras pa na natitira bago ang tanghalian. Tiyak ay uuwi ang estudyante ko dahil iyon ang nakasanayan niyang gawin, kahit alam kong nabasa naman ito ang chat ko na bumili na lang muna siya ng lunch sa cafeteria. Habang ang hinihintay ko ang request na maintenance, ay napagpasyan ko manood muna ng K-drama. Total, mahigit 1 oras naman ang isang episode. Ay sapat na iyon pang palipas ng oras. Pero hindi nga nagtagal, ay nagulat na lamang ako na ang asawa ni Tia Maddie ang kumatok sa pintuan. Okay lang ba kung pumasok ako, Sally? Nabanggit kasi ng asawa ko ang tungkol sa nasirang gripo kanina. Hinayaan kong gawin ng matanda ang pakay nito sa unit namin. Kahit pansin kong panay ang nakaw nito ng tingin sa akin. Siguro dahil na rin yun sa suot kong manipis, sa aking suot na porma. Kahit man gustuhin kong magsuot ng mga damit o coordinates o mga mapupormang damit ay hindi ko magawang gawin dahil mainit dito sa amin. Mabilis lang sanang maayos ito kung hindi busy ang kinukuha naming maintenance. May kontrata daw kasi siya ngayong linggo kaya't hindi niya maaasikaso ang request natin. Sabi nito sa akin, gusto mo bang makigamit na lamang muna ng kusina? Hindi naman nagluluto si Maddie ngayon dahil pang 10 tao ang nilutong ulam niya kaninang umaga. Gustuin ko mang tanggapin iyon, ngunit mabilis kong tinanggihan ang alok ng matanda. Hindi kasi ako yung tipo ng taong mahilig humingi ng pabor sa iba. Maliban na lamang kung parte ng kontrata tulad nitong maintenance at pagpapaayos ng apartment.
Mas nanaisin ko na lamang gumastos sa food delivery kaysa magkalat sa kusina ng iba. Magpapadeliver na lang po ako ng pagkain namin ngayong araw, sabi ko at saka bumuntong hininga. Kunwari kasi nakatingin ako sa aking cellphone. Pero kanina ko pa napapansin na sinasadya ng matanda na yumuko sa ilalim ng lababo para makitaan ako sa manipis kong suot. Kaya naman pala mahirap. May bumara sa daluyan ng tubig, sabi niya pagkatapos nitong tumayo at lumapit nga sa akin. Ganoon po ba? Kung mahihirapan kayo sa pag-aayos, pwede naman akong humanap na lamang ng iba. Bahagya akong natigilan nang mapansin kong grabe na kung makatingin siya sa akin. Hindi man ito nagsasalita, pero may halata kong may ibang kahulugan ang mga tingin nito. Ang ganda mo pala sa malapitan, iha. Kaya pala tuwang-tuwa ang mga boarders sa tapat kapag nakikitang lumalabas ka, sabi nito sa akin. Wala ka bang balak mag-asawa ulit? Mas lalo akong nagulat sa tanong naman niya. Sayang. Dalagang-dalaga ka pa naman, tignan. Maraming ang nagtatanong kung single daw ba ang boarder namin. At kung kapatid mo ba yung batang lalaking hinahatid mo sa school. Imbes na maalibadbaran, ay ginusto kong sakyan ang usapan namin dalawa sa hindi nga malamang kadahilanan. Kung kukuha lang naman po ako ng panibagong sakit sa ulo, magiging single na lang ho ako habang buhay, tiyo, sabi ko. Natawa siya sa sinabi ko. Ibig sabihin, mas gusto mong tikim-tikim lamang? Pero hindi aabot sa sakal, sa kasal? Ako naman ang natawa sa sinabi nito. Hanggang sa napansin ko na lamang ang sarili kong tumatango bilang sagot. Masyado po akong busy sa anak ko para sa ganyang bagay. Halos araw-araw ba namang may project maliban sa allowance? Sobrang hirap mag-budget dahil sa sobrang mahal na mga bilihin ngayon, sabi ko naman. Tinitigan niya ako na para bang naiintindihan nito kung saan ang gagaling ang hinain ko. Marahil, dahil naranasan din nilang yung mag-asawa bago nakapagtapos ng pag-aaral ang anak nilang dalawa. Pasasaan ba't makakaya mo rin yan, Sally? Huwag mo lamang pababayaan ang sarili mo at baka sumuko naman ang katawan mo sa kakatrabaho. Sayang yang sexy at ganda mo kung malilipasan lamang ng panahon. Napansin ko agad kung paano bumaba ang tingin nito sa katawan ko. Hanggang sa napalunok nga siya. Feeling ko tuloy para akong isang ulam. Kung saan ang isang katulad niyang matanda ay biglang natakam. Kalmahan niyo ng kaunti ha at baka ma-stroke kayo sa kakatingin sa akin yan, sabi ko. Muli siyang natawa sa sinabi ko. At bahagya pa ngang napakamot ng ulo. Sorry, nahalata mo ba ako, Sally? Sabi pa niya. Tumango lamang ako. Hindi ko kasi maiwasan. Anya, tsaka bumuntong hininga. Siguro, kahit sinong nasa kalagayan ko ngayon, matutulala rin kung may magandang babaeng nasa harapan nila. Maliban pa nga sa mabait at malambing, ay napakaganda rin. Duktong pa nga nito. Ganoon po ba? Sabi ko at saka matamis na ngumiti sa kanya. Ang galing niyo pala, Mambola, no? Hindi nakakapagtakang tumagal kayo ng misis nyo. At siguro, marami pa kayong ibang pinaiyak na babae noon. Muli siyang natawa at saka sunod-sunod na umiling sa harapan ko. Wala akong pinaiyak. Pinasigaw ko lamang sila sa kama. Lover boy yata ito nung nasa serbisyo pa ako. Kung titignan, ay may lakas pa naman ang matanda sa kabila ng edad nito. Pansin ko iyon sa kisig niya. Na tila ba resulta na rin ng maingat at healthy lifestyle nilang mag-asawa. Marahil ay napansin itong bahagya akong natahimik sa kinatatayuan ko. Kaya siya na nga itong unang umimik at nagsalita. Magagalit ka ba?
Kung sasabihin kong gusto rin kitang mapasigaw tulad nila Sally? Muntikan ko nang makagat ang pang-ibabang labi ko dahil sa sinabi nito. Hindi ko inakalang kaya niya yung sabihin sa akin nang hindi man lamang nahihiya. At dahil na rin siguro sa pambobolang ginagawa niya sa akin magmula kanina at sa biglaan niyang paglapit sa akin, ay nadala ako sa sitwasyon. Matagal na rin akong nabakante sa lalaki. Kaya nung lapitan niya ako, na may kasamang isang makahulugang haplos sa braso ko, ay para akong tinupok ng apoy. Basta, mananatili itong secret sa misis ko, iha. Okay? May pag-iingat niyang sambit. Mahina naman akong natawa dahil nahalata kong may natitira pa naman itong takot sa kanyang asawa. Secret lang, Tiyo. Nakangiti kong sambit. Ganun na nga. Sambit nito na magawa niyang ilapit ang mukha niya sa akin. Doon, maingat na nagpakasawa siya sa akin na para bang ako ang asawa niya. Unti-unti bumagsak sa sahig ang mga suot ko. Hanggang sa dumapo ang halik at haplos mula sa isang matanda na doble ang edad pa nga sa akin. Mula sa leeg hanggang bumaba pa nga ng tuluyan. Gusto niyang sulitin ang bawat sandaling nasa unit ko siya. Hinayaan ko naman ang sarili kong ibigay lamang kung ano ang naisin ng matanda. Matagal na rin magmula nang maramdaman kong may taong handang iparamdam sa akin na maganda ako at dapat ingatan at pasayahin. Sa kabila ng pagiging babaeng may anak na, ngunit walang asawa. Pakiramdam ko tuloy, nanalo ako sa loto dahil pumayag ka, Sally. Hindi pa rin ako makapaniwala. Bulong niya habang nakahiga sa tabi ko. Nilungon ko naman ang matanda at nakita kong nakapikit ang mga mata nito habang may matamis na ngiti. Hindi ko rin napigilang huwag mapangiti habang iniisip na nagawa kong pumayag o pumatol sa isang matanda. Sasabihin ko pa sana sa kanya na pwede pa siyang umulit kung gusto niya. Nang biglang may malalakas na katok mula sa pinto at narinig namin ang malakas na boses ni Tia Maddie habang tinatawag siya. Alejandro, hindi ka pa rin ba tapos dyan? Malapit ka ng abutan ng tanghalian, ha? Usad pagong ka. Lagot ka, Chong. Bulong ko sa kanya na ikinatuwa naman ito. Bahagya pa nga akong nakangiti o nakiliti sa bigote niya nang bumulong din siya sa akin. Hayaan mo nang mahiblad ang asawa ko. Ang mahalaga ay nakatikim ako ng ibang ulam. Tumango lamang ako rito at saka nagmamadaling bumangon sa kama. Saglit akong nag-ayos ng aking sarili bago ko binuksan ang pintuan para harapin ang misis niya. Sinalubong niya nga ako ng mapanuring tingin. Pero hindi nagtagal ay kumalma rin iyon nang marinig niya ang sinabi kong kanina pa po umalis ang mister niyo para bumili ng additional Teflon tape at pantapal sa lababo. Nahirapan pa nga siyang ayusin dahil maliban sa barado ay may konting crack daw po yung tubo. Sabi ko tsaka bumuntong hininga. Pansin ko naman na na-stress ang mukha nito ng bahagya. Kung hindi lang din sa Sinardo, siya lamang ang pagagawain ko, Sally. Alam mo namang maliban sa pulido at mabilis siyang magtrabaho, ay hindi pa yun nananaga ng singil. Muli na namang umasim ang mukha nito. Marahil bumalik sa alaala niya ang asawa. Kung hindi ako nagkakamali, ay nagawa ng makarating sa baba dahil sinenyasan ko itong dumaan sa fire exit. Yung asawa ko kasi, parang pagong sa bagal kong magtrabaho. Kita mo nga, bumili lang ng mga kailangan hindi na nakabalik. Panigurado'y dumaan na naman yon sa kumpare niyang lasenggot sugarol. Makakatikim talaga yun sa akin mamaya, sabi ni Tia Maddie. Lihim akong napangiti sa sinabi nito at napailing na lamang pagkatapos kong maisara ng mabuti ang pintuan. Kung alam mo lang po sana, sabi ko.
Sinulit ng matanda ang mga panahong inaayos niya ang gripo sa aking kusina. Pero nung nakaraan napansin kong napapadalas na nga ang pagpunta niya sa pamamagitan ng fire exit. Maliban nga doon, sa tingin ko pa nga, bahagya na rin nakakatunog ang misis niya na may ginagawang kababalaghan ng kanyang asawa. Nag-uusap pa rin naman kaming dalawa kung minsan. Pero medyo naiilang na nga ako sa tuwing nababanggit nitong siguro ay may kinalulukuhan ng mister niya dahil panay ang layas nito ng bahay at may mga binibili itong kung ano-ano na hindi naman niya nakakita kung saan napupunta. Ma, bakit ang dami naman yata nating grocery? Sabi ng anak ko matapos itong mapansin ang 3 naglalakihang eco bag sa lapag ng mesa. Hindi ako umimik, pero panay pa rin ang pangungulit na ginagawa nito sa akin. Bumili po kayo ng ham? Di ba January pa lang ngayon? Muntik na nga akong matawa sa sinabi niya. Mabuti na nga lamang at napigilan ko ang aking sarili. Maingat ko na lamang inilahad sa mesa ang niluto kong beef steak na may kasama pang pinya bilang panghimagas. Gustuin ko mang sagutin ang mga tanong ng anak ko, ngunit hindi yun pwede. Mas lalo rin hindi ko pwedeng ibalik ang groceries dahil tiyak na malaking gulo lamang ang mangyayari. Sa ngayon, ay masaya na nga akong namumuhay kasama ang anak ko sa sarili naming pamamahay. Maliit man, pero masasabi kong payapa naman, lalo na rent to own, hindi ko kailangan mamblema kapag nasisira ang mga gamit dahil meron namang on-call maintenance provider ang subdivision. Ayon pa nga sa dati kong kakilalang naninirahan, malapit kina Tia Maddie. Halos 1 taon na rin magmula nang mawala ang asawa niya dahil sa stroke. Siguro naman, walang kinalaman doon ang paglayo ko sa kanya. Lalo na ang mga panahong sinabi ko sa kanyang huminto na dahil ayokong mas magkasala pa nga kaming dalawa sa kanyang asawa. Alam kong nagkamali ako ng mga panahong iyon. Nagpadala ako sa mga salitang binitawan nito, maging sa uhaw na pumukaw sa akin. Kaya naman labis kong pinagsisisihan ang mga nangyari. Lalo na noong mga panahong umiyak sa harapan ko si Tia Maddie. Dahil nilamas daw ng kanyang asawa ang perang naipon nito mula sa kanilang sari-sari store. Hanggang dito na lang po ang ating istorya. Shout out sa lahat ng listeners ng ating programa na sina Leo Mamalyas, Naima Mirel MC1B, Renato Pertudo, Zilong Basic, Jeffrey Hipolito, Rudy Pelayo, William Casasola, Joaquin Jr. Liamanzares G, Boy Lati, Benedict Estrella, Ferdinand Paran, Hernani CF6, Onier Molacada, Cerilio Duran, Mariono Rojas, Diosdado Tala, Reggie 0307, Hernani C6F, Fred Franco Co, Joey Bakita, William Casasola, Norman Dangsky, Randy Mendoza, Hesoyam 9, Max Ga, Joaquin Jr. Liamanzares, Reynald Niemes, Silent Watcher, Larry Reyes, Roldan Braulio, Elias Domingo, Eileen Andarme, Arnel Grefalda, Lydia Bacus, at si Denver Tashiro. Hanggang sa muli.